guys, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po nating binabantay ng Bagyong Lando dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At alas 12 ng tanghali ngayong araw, huli po yung namataan sa layong 120 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 85 kilometers per hour at pagbugsong na abot naman ng 100 kilometers per hour. Mabagal pa rin po ang pagkilos ito, pahilagang silangan 4 na kilometro kada oras. At dahil po sa ganitong pagkilos, ayon po sa Pag-asa, posible lumabas po yan ng ating PAR sa darating pa na linggo ng umaga. Pinapayuhan pa rin po ang lahat ng mga residente ng mga madadaanan pa rin. Ito po nga mga kaulapan at taglay ng Bagyong Lando na posible po itong magdulot ng moderate to heavy to at times intense rains na po sa mga lugar na sakop ng 650 kilometers diameter ng bagyo. Kabilang po dito ang Northern Luzon at ganun din dito sa may western section po nito. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, Northern Cagayan, Calayan, and Babuyan Group of Islands. Signal number 1 naman dito po yan sa La Union, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Isabela at ganun din sa natitirang bahagi pa ng Cagayan. Para po sa mga lugar na aking nabanggit kung saan nakataas ang signal number 2 at signal number 1, mararanasan pa rin po ninyo ang masungit na panahon bilang epekto pa rin po ng patuloy na pag-iral ng Bagyong Lando. Dito po yan sa loob ng ating boundary. Maulap na kalangitan naman ang magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa at sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po ang chances ng isolated thunderstorms o mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maibaba naman po ang storm signal sa Sabado. Depende pa po yan kung tuloy ng humina sa pagiging low pressure area itong Bagyong Lando. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin po ang gale warning dito po yan sa buong baybayin po ng Luzon, pababa po dito sa seaboards ng Visayas. Ibig sabihin, mararanasan pa rin dito ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi pa rin pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Paalala rin po ng Pag-asa, nandyan pa rin po ang panganib ng storm surge na posibleng umabot po ng 1.5 metro ang taas. Siya po na apektado ng Bagyong Lando. Kaya patuloy po kayong umantabay sa mga ilalabas na abiso ng ating Weather Bureau. Sa puntong ito, alamin naman po natin kung paano nga ba na Bagyong Lando ang level ng tubig sa major dams natin dito sa Luzon. Kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din itong Angat Dam. Unahin po natin dito sa Angat Dam. Ayon po sa Pag-asa, kaninang umaga meron po itong 202.96 meters at nakitaan po yan ng pag-akyat sa water level na umabot ng 1.38 meters for the past 24 hours. Dito naman po sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabela, meron po itong 193.35 meters at nakitaan naman po ito ng pagbaba sa water level na umabot ng negative 0.78 meters. Para naman dito sa Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija, kaninang alas 6 na umaga, meron po itong 201.84 meters at nagkaroon po ito ng increase in water level na umabot naman ng 2 metro. At ngayon po, kamusta naman po natin ang pagbubukas ng gates dito po yan sa ating mga water reservoir. Unahin po natin ang Buklaw, meron po yung 751.52 meters kaninang umaga at nakitaan po yung pag-akyat sa water level na umabot naman ng 0.48 meters. So bali po 8 gates na po ang nabuksan dito at 6 meters. Para naman dito sa Binga Dam, dyan din po sa Benguet, meron po itong 573.81 meters kanina at nagkaroon po yung pag-akyat sa water level na umabot naman ng 1.65 meters. Total of 6 gates na ang nabuksan po dito at 8 meters. Yung tubig po na magmumula po dito sa Ambuklaw at ganoon din sa Binga Dam ay dadaloy naman patungo po dyan sa may San Roque at meron po yung kaninang 283.12 meters at nagkaroon po yan ng 4 na gate sa binuksan at 2 meters. Para naman po dito sa Magat Dam sa Isabela, nakita po dito ang 193.35 meters na water level at 3 gates na ang nabuksan. At
at 6 meters. Ayon kay Pag-asa hydrologist Danny Flores, wala namang dapat ikabahala dahil binibigyan naman po kaagad ng warning ang mga residente ng mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig. Ang pagbubukas po ng gates ay para ma-manage yung daloy ng tubig at maiwasan ang paglagpas nito sa spilling level na kung hindi po makontrol ay mas malaking panganib naman ang dadalhin. Sa ulang ibinuhos naman ng Bagyong Lando, gaano kaya kataas ang naitala ng ating Weather Bureau? Nangunguna po sa ating listahan itong Baguio City kung saan naitala ang 775.4 millimeters of rain. Alam niyo po ba na ito po ay mas malaki pa sa average po na rainfall nila sa isang buwan? At dito rin po sa Basco, Batanes, meron po yung 164.2 millimeters. At sumunod po dito ang naitala naman sa Dagupan City, yan po ay umabot naman ng 106.6 millimeters. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abang niyo po ang susunod kong update mamayang 3:00 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong ganda at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.